Mapag-usapan natin yung nangyayaring hearing sa Senado ngayon. Yung Blue Ribbon. Ito bang hearing sa Senado ay legal o illegal? Yan ang gusto ko pong malaman kasi gusto ko mapag-usapan natin dito ng apat. Kasi ako po kasi sabi nila, ito daw po si Alan ay sinipa na sa pagka-Senate President. At Senate Pro Tempore, itong si Sherwin Gatchalian. Ngayon, ang tanong dito, mga kapatid, sino ang susundin ng taong bayan? Yung pinatalsik ba? O yung talagang legitimate na nakaupo ngayon na Blue Ribbon? Mauna na ako. Huli na to, pagod tamo. Tulala Hindi, pinagbibigyan ko lang kayo para naman sumikat kayo. Ay, oo nga pala. Para lagi na lang kasi ako para kami rin sa susunod, kayo naman ang nabitahin sa Oo nga pala. para kayo na yung number 1 na target. Okay, mauna na ako. Ito po mga kababayan, bilang bukas na issue ngayon, ang legit po talaga dyan ay si Sherwin yata yan. Sherwin Gatchalian. Sherwin Gatchalian, mga kababayan. Kasi po, ganito, halos tatatlong araw kayong hindi papasok. Tapos, nung nagkaroon ng quorum, nagulat kayo sa nangyari. Loren, Baba, Robin, Marco, Aso, tumigil kayo sa kaibangan nyo. Si Sherwin na po ang kinikilalang Senate President sapagkat 12 po iyon. Malinaw na malinaw, saan man tayong anggulong pumunta, may mga Supreme Court decision na rin po na nagpapatunay na legal ang nangyaring quorum nung nakaraan. So sa mga tuwid, yung nangyayaring hearing ngayon ng 18 Bulaan! It's a dog show. Dog show! Kumbaga, show up ng mga Cayetano ngayon yung kanilang mga pitbull. Hindi dog show. Ewan ko kung naalala nyo yung sa Avenida noon. Parang ganon Bata pa ako niya, mga phenomenal days. Hindi, 60 na ako. Siyempre, alala ko yan. Alala ko yan Avenida, alam nyo yan. Kasi pinag-uusapan nila ngayon. Ngayon, ang dami ng mga issues na pumapalo. Dinawit na nila si Senator with Senator Soto kasama yung staff nila. Sumakay daw doon. Alam mo, itong mga binabanggit nila nakakatawa Sa totoo lang. Kung titignan natin, papakita ko sa inyo. Ito, napakadalihong gumawa ng isang kwento na masasabi nyo na, oy, ito, sumakay dito si ganito. Sumakay dito. Ito alam mo, dinodog show nila mga Pilipino Tapos ang halatang halata po. Kung mapapansin nyo, ganun din kung paano yung format ng we're under attack ni kay pusang ganun din, live nila ngayon. Sila pa rin yung nag-live. Ang kapal ng mukha nyo, fake news, pinapakalat nyo. Pilit nilang tinatayo yung dignity na tama ang 18 sample, bibigyan ko kayo ng kung paano gumawa ng fake news itong mga to. Imagine ninyo, mga kababayan ko, ilalapit ko po ito. Pwede po bang ma-zoom in to para makita po ninyo? Pwede po bang ma-zoom in tong... hindi, ilapit mo na doon. Pa-zoom in po ako. Para makita ho ng mga kababayan natin. Kita nyo ho, mga kapatid, papakita ko sa inyo. Itong hawak na nilabas ng 18 March na picture ni Senator at ni Senator Tito Soto, mga kababayan, ay sinasabi ho nila, ito daw ho ay sasakyan ni na helicopter at sumakay daw ho itong dalawa ng senador natin sa helicopter ni Samantalang wala ho silang ipinapakita na matibay na ebidensya o kahit na plaka o number ng helicopter o patunay kahit yung piloto, di ba? Kahit yung piloto na yung helicopter sinakay nila ay pag-aari talaga ni Madaling maglabas ng isang issue at nasa taong bayan na lang po kung pakikinggan nyo po ito o paniniwalaan nyo ang mga kasinungalingan na sinasabi nitong 8 Tama. Alam nyo kasi, ganito kasi ang format lang kaya nila ginawa yan. Kung tutusin talaga, fake news lahat naman ang sinasabi nila. Pinanood ko yan mula umpisa hanggang matapos. Wala silang pinakitang solid na ebidensya kung hindi picture, kwento, yun lang. Affidavit, nagdadagdag pa. Ang pinaka main purpose nila dyan, linlangin lang yung utak ng mga kababayan natin. Parang sigot
lumabas, nagpasabog, walang ebidensya, nawala. Kaya nila gustong-gustong lumabas sila 18 marites para magdadaldal ng kung ano-anong fake news at bigla na lang mawawala. So tatanim sa utak ng mga kababayan natin na yun ay magmumukhang totoo na wala naman ipinakitang ebidensya. May kulang pa yan, may kulang pa. Kulang. Ang gagawin ng mga 18 marites, magpapalaganap ng fake news. Gagawin naman ng mga vlogger nila, katulad ni Bay, hanggang labasan yung mga utak ng mga Oo. makita mo, pag nilabasan na, ano nangyayari? Yung mga bunganga ng mga tagasunod nila, nando dun sa social media, at comment, ano source nyo? Sabi ni ganito, So, umikot lang yung tinanim nila na intriga, sinakyan ng mga vlogger ng mga kinain ng mga uto-uto, mga na taga-suporta. Yun na nga yung nagiging tirada nila. Kaya ako nakakalungkot man po. Pinaniniwalaan ho yung mga ganitong issue, ganitong mga kwento, ganitong mga eksena nila. Mas paniniwalaan nyo ho ba yung wala hong nailalabas na evidence? Maniniwala pa ako if there is a video na magsasabi na, sinabi ni maraming salamat nga pala kay Sal, ito, ganyan, may helicopter pinahiram sa amin. Diba? Si G diba? Panahon ng kampanya, diba kay rin ang ginamit mo na helicopter papuntang Masbate? Nako. Ito na tayo. Kayo na tama, kami mali. Bakit kung si Senator G ginamit din yun? Ako hindi ako magkakamali. Bakit? Paano ko nalaman kay Congressman sa kausap piloto Tinanong ko pa yung piloto Eh kung sa ito. Matindi. Diba? Galing kami na Masbate, may kampanya. Di ibig sabihin nun, involved din ba si Jing? Hindi porke na ganon. Itong 18 marites, matindi. Naglabas ng picture, kung ano-ano nilabas sa eksena, kung ano-ano pinakita sa tao, may pinakita na nakasakay sa helicopter si Senator So at si Senator Plak. Sangkot na sa flood control, sangkot na kay Sal. Diba? Eto na pare, eto na. Hinahamon ko kayo, Blue Ribbon Committee. Boss Mike, makinig ka dito. Uy, hindi Blue Ribbon Committee inaano nila. How siya yun. Fake Blue Ribbon Committee. Hinahamon ko kayo. Ilabas nyo si mo, kasuhan niya si para matapos to. Uy, Tito Mark. Agad kasuhan ni ang yung malabas si Bakit hindi nyo malabas si para magtuloy na tong kaso kay Uncle Mark? Uncle, di ba? Kasi nga hindi nyo magawa kasi nabuko yung page 20. Kung ano sinabi naman yun lang ang babasahin sa page 20. Uncle Mark. Ano ba yung boss, Mark? Ano na naman yan? Joke lang yun. Kami na nagpipigil sa akin. Joke lang yun. Ako naman po, sasagutin ko lang sinabi ni Yolo. Joke lang. Tama naman ho yung sinabi ni paring Yolo. Kung talagang si Gutierrez ay legit, umabas ka. Labas mo tapang mo. Diba? Itayo mo ang dignidad ng mga kung talagang kung talaman, naglabas ka ng issue, huwag ka magtago sa laylayan ng kung kani-kanino.